ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Sa ulo ng mga nagpapagang balita. Bagyong Perya na nanalasa na sa Luzon at Visayas, Metro Manila, tataplisan ng bagyo. Ang latest sa galaw ng bagyo, ihahatid namin live. Ilang sasakyang pandagat pinatuog ng malalakas na alon. Libu-libong pasahero stranded sa mga pier. Ang live update abangan. Exclusive, Ipo-Ipo humagupit. Ilang lugar naman, inulan ng yelo. Mga nagka-AH1N1 umabot sa mahigit 100 ngayong araw lang. Pinakamarami mula nang makapasok sa bansa, ang virus, pati dalawang anak ni Senador Jinggoy, tinamaan. Exclusive, bangkay ng dalagita natagpo ang lumulutang sa dagat. Mga sospek sa pagpatay, nahuli. Exclusive, taxi driver, hinol dapat pinatay sa loob ng sasakyan. Kaanak ng biktima at mga sospek nagharap sa presinto. Ingay kontra taas presyo ng petrolyo. Transport Group nagbanta ng tigil pasada kapag hindi naawat ang pagtaas ng presyo ng gasolina. Lolit Solis, may banat kay Katrina Halili. Kasi every time nakaharap sa salamin, hindi niya ba nakikita yung ilong niya na ginawa ni Vicky Bello? Di ba utang na loob na lang? Kapamilya, imbitado kayo sa kasal ni Ann Curtis. Ang kanyang mapapangasawa, makikilala niyo na. At ang basang-basang tradisyon ng pista ni San Juan Bautista, dadayuhin natin. Mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol World! Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang inyong mga patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Binabagyo na ang ilang lalawigan sa Southern Tagalog, Luzon at Kabisayaan. Malakas na ulan at hangin ang hatid ng bagyong Perya. Maraming lugar ang lubog na sa baha, habang ang ilang mga lugar ay may brownout na ngayon. Cancelled rin ang ilang mga biyahe ng eroplano at mga barko, kaya't maraming mga pasahero ang na-stranded ngayon. Unahin po nating dalawin ang Batangas at nandoon live. Nagpapatrol si George Carino. Ted, mula pa kahapon ay stranded na dito sa passenger terminal ng Batangas Pier ang mga pasaherong sasakay sana ng barko na mag-aatid sa kanila sa Iloilo, Romblon, gayon din sa mga probinsya ng Oriental at Occidental Mindoro. Pero mula nang ibaba ng Pag-asa ang deklarasyon ng Signal Number 2 sa mga probinsyang nabanggit ko na destinasyon ng mga barkong pumapalaot mula dito ay hindi na itinuloy ang anumang biyahe. Tama din yung decision, Ted, dahil kahit hindi masyadong naramdaman ang ngit-ngit ng bagyong Perya dito sa lalawigan ng Batangas ay nanalasa naman ang bagyo sa ibang lugar. Tahimik ang dagat kanina ng Batangas pero minabuti pa rin wag nang bumiyahe ang mga barko. Kaya naman ang mga biyahero na sasakay ng Roro walang nagawa kundi maghintay sa parking lot. Umabot sa 163 sasakyan ang stranded dito. Mahirap din ang kalagayan ng mga pasahero na kagabi pa ay nandito na. 363 ang taong stranded dito. Ang ilan gumagawa na lang ng paraan para lang makapagpahinga sa matinding pagkainip. Pero si Leoncio Apolonio ng Nasugbu, Batangas, hindi lang pagkainip ang iniintindi. Problema niya kung aabutan ang kasal ng anak sa Mindoro. Baka raw kasi hindi matuloy ang kasal dahil bit-bit pa niya ang dokumento na kailangan sa kasal. Eh kung ngayon mag-text kayo, sabihin niyo walang biyahe, baka pwede iurong na lang kasal. Ay, yun lang kung hindi ko masabi, wala naman kami dalang cellphone. Mahirapan. Bago hindi ko malaman mga numero ng cellphone ng aking anak. Dagdag na pasensya ang hinihingi ng Coast Guard dahil di nila pwedeng baliin ang patakaran pag ganitong may storm signal number 2. When public storm number 2 is hoisted, no ship shall not allowed to sail except to take shelter. Sa pinakahuling ulat,
Apat ang patay at siyamang nakaligtas ng abutan ng buhawi ang grupo ng mangingisda sa isla ng Alabat sa Quezon Province. 3 mangingisda ang nailigtas kanina malapit sa Calapan Oriental, Mindoro nang masiraan ng makina habang papalapit na sa Pampang ang kanilang bangkang pangisda. Sa pinakuling report na inilabas ng Philippine Ports Authority, lumalabas na 389 ang bilang ng pasaherong stranded ngayon dito sa Batangas Pier. Ibig sabihin, may mga dumating at maaring may dumating pa. Pero tiniyak ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Ports Authority na kung sakaling paglalim ng gabi ngayon ay ibaba sa signal number 1 ang babala ng bagyong Feria, ay papayagan na nilang makapaglayag ang mga malalaking barko. Ted. Salamat, George Carino. Samantala, nahihilo at tila nalilito ang ilang mga magulang at estudyante sa forecasting ng pag-asa. Signal number 2 raw ngayon pero naging maaraw at naging manaka-nakalaang ang pag-ulan maghapon. Pero gate po ng pag-asa, may palugit kapag nagbigay sila ng public storm signal. Papatrol, Sol Aragones. Bago mag-alas 11 kagabi, inanunsyo na ng pag-asa na signal number 2 sa Metro Manila. Kaya naman walang pasok ngayong araw sa preschool, elementary at high school. Pero kinaumagahan, maganda at mainit ang panahon. Bago maghapon, nagkaroon lamang ng kaunting pag-ulan. Nalito tuloy ang ilang mga magulang at estudyante dahil maaraw sa panahon ng bagyo. Nalilito na rin po ako kasi sinabi ng pag-asa ay walang pasok. Pero ito't maliwanag na maliwanag, mainit na mainit. Sayang naman yung pasok ng mga bata ngayon. Sabi nila parang hindi totoo. Kagaya niyan, pinaano nila yung pasok, hindi naman umuulan. Tapos mamayang gabi raw 8 o'clock. Yun, parang hindi nakaka-believe. Nasayang lang yung araw na dapat yung mga bata is nakapasok, yung mga marami pa sila natutunan. Maliwanag naman ng pag-asa, anumang public storm signal na i-anunsyo nila ay may palugit na oras. Halimbawa, kagabi, signal number 2, mararanasan ng bagyo sa loob ng 24 na oras na palugit. Itong warning na ito corresponds to signal number 2. Yung lead time natin is 24 hours. So from kahapon na nag-issue na tayo ng signal number 2, tumatama pa rin yung lead time. Because yung expected na paglapit ng nasabing bagyo is this evening. Kinatigan din ng DepEd ang rekomendasyon ng pag-asa na isuspindi ang klase ngayon. In-anticipate natin ito at ginawa natin ang dapat. Halimbawa lang na hindi maganda ang panahon ngayon at malakas at hindi tayo nag-suspend ng klase, di sisihin din tayo ulit ng mga magulang. Ika-6 na bagyo pa lamang ang nararanasan natin ngayon. Ayon sa pag-asa, may 14 pang bagyo na inaasahan bago magtapos ang taon. Ayon pa sa pag-asa, alas 11 mamayang gabi madidesisyonan kung may pasok o wala bukas, depende pa rin sa panahon. Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. Nagtumbahan ang ilang puno at poste ng kuryente nang biglang may namuong ipo-ipo sa Pasig City. Sinabayan pa ito ng malakas na ulan. Exclusive, nagpapatrol Apple Salandoni. Kuhang-kuha sa video na ito ang paghagupit ng ipo-ipo sa Pasig kahapon. Ayon sa Pasig Rescue na may kuha ng video, alas 3 ng hapon na mapansin nilang may namumuong maitim na ulap sa bahagi ng Taguig. Maya-maya ay umiikot ng ulap at palapit na sa Pasig. Ipo-ipo na pala ito na may dala pang malakas na ulan. Para siyang nag-aagaw dilim sa liwanag. Yung isang namin miyembro, pinokus yung camera hanggang sa parang na-trace namin na parang buhawi type na namumuo. Dahil sa hagupit ng ipo-ipo, natumba ang ilang mga poste at puno rito. Isang van ang nadaganan na malaking puno sa Caruncio Street. Buti na lang daw at nakalabas agad ng sasakyan ng driver nito. Walang magawa ang rescue team kundi putulin ang mga sanga ng puno para makuha ang sasakyang naipit. Parang pumatong lang talaga yung puno sa van. Yun nga lang, yung impact, medyo nagkaroon ng konting damage yung van. Samantala, kasing bilis ng pagdating nito, agad ring humupa ang ipo-ipo at nag-iwan ng nasalantang paligid sa kanyang dinaanan. Apos Halandoni, Patrol ng Pilipino. Inulan naman ng yelo ang ilang bahagi ng Batangas kahapon. 4 ang patay matapos hambalusin ng buhawi ang isang bangka sa Quezon. Binaha rin ang 2 bayan sa Romblon. Nagpapatrol Israel Malasa. Bumagsak ang yelo sa ilang bahagi ng Batangas kahapon. Nakuhanan pa ito ng video ng mga nagulat na residente.
Si Mang Lito, nabangha dahil ito ang kauna-unahang yelong nakita niyang bumagsak mula sa kalangitan. Bigla, nag-ulan ng yelo nga. Akala namin kung ano yung tumagiktik sa aming bubong at saka sa mga panabintana. Oh, yelo. Ang lalaki, no? Ang laki, oh. Sa mga bayan ng Bawan, San Pascual at Batangas City, sinabayan ng buhawit ulan ang pagbagsak ng hailstones. Maraming puno ang nabuwal. Isang bata ang sugatan ng babagsakan ng puno. Binaha naman ang ilang bahagi ng Bawan dahil sa malakas na buhos ng ulan. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Bawan dahil sa pinsalang dulot ng bagyong Perya. Sa Quezon, 4 ang namatay matapos hambalusin ng buhawi ang isang fishing boat sa sitio Pinagbayan sa bayan ng Perez kaninang madaling araw. Sa Bicol, mahigit 3,000 pasahero ang stranded sa mga pier dahil sa bagyong Perya. Kanya-kanyang diskarte ang mga pasahero para hindi mainip habang naghihintay ng go signal mula sa Coast Guard. Sa Romblon, 4 na bahay sa bayan ng Mabini at Katingas ang natangay ng tubig baha. 3 mangingisda ang nawawala habang 20 pamilya ang nailikas sa San Fernando Elementary School. Israel Malasa, Patrol ng Pilipino. Nasaan kaya ngayon si Feria? Atin pong alamin ang kanyang kilos at galaw live mula sa Maynila. Kuya Kim. Yes, Ted. Alam mo dito sa Manila Bay, nakakatuwa dahil talagang tahimik na tahimik ang alon dito. Walang ulan, walang hangin at tila walang bagyo. Pero tumpak ang 24-hour forecast ng Pag-asa dahil sigurado pagdating ng alas 9 hanggang alas 11 mamayang gabi. Kung hindi dadaplis, kung hindi tatama, magiging napakalapit sa Metro Manila ng bagyong Feria. Ito naman ang pinaka-latest natin galing sa Pag-asa ngayon, ano? Patuloy ang bilis at direksyon ni Tropical Storm Feria patungong northwest. Asahan natin ang malakas na hangin at ulan mamaya dito sa Metro Manila ng alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Kahit di man tumama ng direkta ang mata ni Feria sa Metro Manila, magdadala pa din ang hangin at ulan ng eye wall o gilid ng mata nito, kaya't pinaghahanda pa din ang lahat. Tuloy pa din ang lakas ni Feria sa 75 km per hour maximum sustained winds at pagbugso o gustiness na 90 km per hour. Ang mata ni Feria ay kasalukuyan nasa Calapan, Oriental Mindoro, magpaparamdam ito mamaya sa Southern Tagalog provinces, tutungo ng Western Luzon at lalabas ng Dagupan area. Bukas ng hapon, ang mata ni Feria ay nasa dagat na 130 kilometers west of Dagupan. Tutuloy ito sa kanluran ng Basco Batanes sa South China Sea at mananatili sa Philippine Area of Responsibility hanggang Huwebes ng hapon o gabi. Kahit mapalayo dahil sa buntot ni Feria, inaasang masugid pa din ang panahon hanggang Biyernes. Nakataas ang storm signal number 2 sa Northern Quezon, Marinduque, Mindoro, Lubang Island, Batangas, Laguna, Cavite, Bataan, Rizal, Pampanga, Bulacan, Zambales, Tarlac, Metro Manila. Nakataas naman ang signal number 1 sa Calamian, Romblon, Burias Island, Southern Quezon, Polillo Island, Camarines, Southern Aurora, Nueva Ecija, Pangasinan, Aklan, Northern Antique. Binabalaan ang lahat sa malakas na hangin, mataas na alon at ulan sa mga lugar na may storm signal. Di naman gaanong apektado ang Mindanao, ngunit maulap at maaaring umulan dulot ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Ulitin po natin, hindi pa rin po nagbabago ang direksyon at ang lakas ni Bagyong Feria at inaasang magiging napakalapit sa Metro Manila ng 9 o'clock hanggang 11 o'clock mamaya. Paghanda natin. Back to you, Ted. Salamat Kuya Kim at kayo po'y magpatuloy sa pag-aantabay ng pinakahuling mga balita sa Bagyong Feria dito po lamang sa TV Patrol World. Nagpositibo sa H1N1 virus ang 2 anak ni Senador Jinggoy Estrada. Kinumpirma ng senador na naunang nagpositibo sa virus ang kanyang 19 taong gulang na anak na babae na nag-aaral sa De La Salle TAF. Makaraan po ang 3 araw, nagpositibo rin ang isa pa niyang anak na nag-aaral naman sa Xavier School sa bayan po ng San Juan. Nasa bahay at magaling na ang dalawa. Ayon pa kay Senator Jinggoy, siya'y pabor na dumaan at si dating Senador Loy Ejercito sa quarantine. Nagagaling po lamang sa gitnang silangan ng ilang mga miyembro ng pamilya Estrada. We'll just observe precautionary measures. Hindi naman nakakatakot na sakit yun. Although ang problema doon, it's very contagious.
Talaga pong patuloy mga kaibigan, Karen, ang pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng H1N1 sa Pilipinas at marami po ang nag-aalala sa lalo pang pagkalat nito. Kaya naman, Ted, umaapila na ngayon ang grupo ng mga commuter na linisin yung mga pampublikong sasakyan tulad na lang ng bus, jeep, MRT at pati yung LRT. Sa ganitong paraan daw kasi makakaiwas sa sakit yung mga pasahero. Nagpapatrol, Alvin El Chico. Nababahala na ang National Council for Commuter Protection na kumalat pa ang AH1N1 sa mga pasahero ng mga pampublikong sasakyan. Siksikan daw kasi sa jeep, bus, MRT at LRT na halos magkakapalit na ng mukha ang mga pasahero. Konting bahing lang ng isa, lantad na agad sa sakit ang ibang pasahero. Kaya payo ng grupo, linisin ang mga jeep, bus, MRT, LRT at lahat ng public transport. Dapat din daw magdala ng panyo o pantakip sa bibig at ilong ang mga pasahero. As frequently as they can, na maghugas po ng kamay immediately pagbababa. Kasi kahit po doon sa mga handrails ng mga pampublikong sasakyan, pag nahawakan ng isa pa at inilagay niya sa kanyang mukha o bibig, ay maaari din siyang ma-infect. Ang aling ito, nagsuot agad ng face mask pagsakay ng jeep. Pero para kay Mang Antonio, wa-effect din ang face mask kahit ang alcohol at hand sanitizer. Walang protection na ibibigay yung alcohol, yung mask, kasi kung epidemic siya, andyan na yan eh. Sa MRT naman, paisa-isa lang ang nagsusuot ng face mask. Ang ibang pasahero, deadma lang sa banta ng sakit. Kung sa tingin mo na hindi ka safe or mahina yung resistance mo, tingin ko kailangan maglagay ng mga mask. Tiniyak naman ang MRT at LRT na dinidisinfect ang mga tren araw-araw bago magsimula ang biyahe. Pati ang mga hawakan sa loob ng tren, nililinis din. Maglalagay daw ang MRT ng health desk na magbibigay ng libreng pagkonsulta sa AH1N1 sa lahat ng istasyon sa katapusan. MRT3 is the winter part. Sana yung mga pasahero din, sa kanila na lang yung personal hygiene na lang nila para ma-prevent din nila ang AH1N1. Tiniyak din ng mga operator na nililinis araw-araw ang mga bus para iwas sakit ang mga pasahero. Lumilitaw na personal hygiene at pagpapalakas ng immune system ang susi para makaiwas makapitan ng sakit. Perwisyo at bawas kita kasi ang dulot sa ordinaryong manggagawa kapag nadali ng trangkaso. Alvin El Chico, Patrol ng Pilipino. Pinag-aaralan na ng Department of Education na bawasan ang bakasyon ng mga estudyante tulad ng Pasko at summer break. Ito'y dahil na rin sa sunod-sunod na suspension ng klase dahil sa pagkalat ng AH1N1. Nagpapatrol Zian Ambrosio. Sa pag-iikot na ABS-CBN News Team sa ilang eskwelahan, kapansin-pansin ng ilang magulang na nag-aalala kung papapasukin ng kanilang anak. Patapos magdeklara ang DOH ng low community outbreak dahil sa H1N1. Usong-uso ngayon yung mga sakit na H1N1 virus. So, kailangan talaga natin protektahan din yung mga anak namin. Ayon sa DepEd, umabot na sa mahigit 4 na po ang mga eskwelahang suspendido ang klase. Kabilang na rito ang 7 nagsuspendi kanina gaya ng Claret School at Holy Spirit School sa Quezon City na may grade 5 student na nagpositibo sa H1N1. Magkakontak kami ng disinfection bukas tsaka sa Biyernes. Suspendido na rin ang klase sa Poveda at sa July 6 na ito babalik. Ang Ateneo Grade School magsususpindi ng klase mula bukas hanggang Biyernes dahil may nagpositibo sa H1N1 sa 2 section doon. Paalala naman ng DepEd sa mga estudyante, hindi porket walang pasok, pwede na maglamerda sa mga mall. Kaya nga natin sinususpend ng classes para makontain natin sila sa bahay. Yung wag pupunta sa mga crowded places. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng DepEd ang iba't ibang paraan para makabawi ang mga estudyante dahil sa sunod-sunod na suspensyon. Naplano nga natin dyan, maaring mabawasan ang ating semestral break. Yung babawasan natin yung Christmas vacation. 206 ang required na school days ayon sa DepEd. Bukod sa binabalak nila na bawasan ang bakasyon bilang pabawi sa mga araw na suspendido ang klase, balak naman nila na dagdagan ang homework ng mga estudyante at gamitin ang internet bilang instrumento sa pag-aaral. Pati ang organizers ng National Collegiate Athletic Association o NCAA naghigpit na rin para pigilan ng mga basketball players sakaling may sintomas ng H1N1. Inaasahang maraming estudyante ang dadalo sa NCAA sa Sabado sa Araneta Coliseum. Kaya naman nakikipag-ugnayan ang mga organizers sa DOH. Zian Ambrosio, Patrol ng Pilipino.
Nadagdagan ngayon ng 131 ang kaso ng AH1N1 sa bansa. Ayon sa Department of Health, dahil dito umabot na sa mahigit 600 ang bilang ng mga tinamaan ng sakit. Nagkakaubusan na rin ng testing kits ng AH1N1. Nagpapatrol Jing Castañeda. Puspusan ng mga meeting sa Department of Health. Pumalo na kasi sa 600 ang bilang ng mga kumpirmadong kaso ng AH1N1 sa bansa. At ngayong araw lamang, 131 pang bagong kaso ng AH1N1 ang nadagdag. Ito ang pinakamataas na bilang ng kumpirmadong kaso sa araw-araw na pagmumonitor ng DOH. Pero sabi ng DOH, ito ay dahil mas mataas din ang awareness ng publiko ukol sa sakit. 77% o 464 namang pasyente ang gumaling na mula sa AH1N1. Patuloy na nakikita na talagang bahagyang sintomas. Hindi naman siguro tama rin na tayo ay magsagawa ng mga matitindi o extreme public health measures katulad ng pagpapasara ng mga paliparan. Nagkakaubusan na rin ng testing kits ng AH1N1. Maging ang mga may ordinaryong trangkaso lang kasi, nagpapa-throat swab test na rin. Noong May 21, matapos magkaroon ng unang kaso ng AH1N1 sa bansa, 10 hanggang 50 pasyente ang nagpapa-swab test kada araw. Unti-unti itong umakyat ng 200 swab tests araw-araw. Pero matapos makapagtala ng unang kaso ng namatay dahil sa komplikasyong idinulot ng AH1N1 kamakalawa, dumoble ang mga nagpapa-swab test. Nababahala ang DOH dahil limitado ang supply ng testing kits na mabibili maging sa world market. It's not possible to examine everybody at this point. Yung may low-grade fever lang, sometimes moderate, may sore throat, may cough, pero no signs of respiratory distress, hindi high-risk group, healthy individual. Dapat yun, hindi na tinetest. Dapat yun, umuwi na sa kanilang bahay at nagsi-self-quarantine. Pero sapat pa naman daw ang gamot para sa AH1N1 na nakaimbak sa DOH. Bagamat patuloy pa rin ang pagkalat ng virus, sabi ng DOH, hindi pa rin kailangang mapanik ang publiko dahil hindi pa rin mabagsik ang uri ng AH1N1 virus na nakapasok sa bansa. Dahil limitado ang mga testing kit, nakatakdang repasuhin ng DOH ang kanilang guidelines. Parang mga pasyenteng may mga masiselang kondisyon na lamang ang prioridad na gamitan ng mga AH1N1 testing kit. Jing Castañeda, Patrol ng Pilipino. Timbog ang 2 lalaki na nagtapon sa bangkay ng dalagita sa dagat ng Bacoor, Cavite. Pero ang mga sospek iba ang itinuturong mastermind ng krimen. Exclusive nagpapatrol, Gas Adelgas. Natagpo ang palutang-lutang sa dagat sa Bacoor ang bangkay ng isang babae ng Lunes ng umaga. Sa tansya ng mga pulis, nasa 15 anyos ang babaeng nakagapos, suot lang ang asul na kamiseta at walang pambaba. Sa medical findings, napagalamang pinukpok sa ulo ang biktima, sinakal at patay na umano ng itapon sa dagat. Na-rape to ng 2 beses, hindi lang isa, parang na-rape ng 2 beses. At yun nga, nakita namin yung muka medyo wasak dahil parang pinalo ng matigas na bagay. At may nakita rin kaming nylon cord sa leeg niya na ito ay sinakal. Ilang informante ang nakakita sa pangyayari at itinuro sa mga pulis ang lungga ng mga suspect. Agad sinugod ng mga pulis ang lugar na nasa baybayin ng Bacoor. Huli ang 2 suspect na nakilalang sina Edward Dominguez at Leonie Cordova. Inamin nilang sila nga ang nagtapon sa bangkay ng babae pero napag-utusan lang daw sila ng isang Arnel Quazon. Nauna rito, inutusan daw sila ni Quazon na ikuha siya ng isang bayarang babae. Kilalang adik umano ang kanilang amo at napatay ang biktima dahil sa away sa bayan. Nagpakuha po si Arnel ng babae. 2 na kaming bumalik dito eh. Okay. Nakita na namin na duguan na po, na nakatali na. Nakagapos? Oo. Tapos nakaubad po. Kailangan na lang daw ma-dispatch yan. So anong ginawa nyo? Pinaganap na kami ng bangka. Hindi pa nakikilala ang biktima at pinaghahanap pa rin ng mga pulis ang mastermind na si Arnel Quazon na may kaso pa umanong murder sa Dasmariñas, Cavite. Gas Adelgas, Patrol ng Pilipino. Nanawagan si Chief Justice Renato Puno sa mga politiko na aminin na
Ang taon nilang plano sa 2010 simula kay Pangulong Arroyo. Mas malubha pa raw sa kumakalat na H1N1 virus ngayon kung magiging ignorante ang publiko sa tunay na sitwasyon ng bansa dahil sa hindi pagtatapat ng mga lider sa kanilang plano. Nagpapatrol, Mariton Pacheco. Habang abala ang lahat sa pagkalat ng H1N1 virus sa bansa, nagbabala si Chief Justice Renato Puno kanina laban sa anyay isang mas malalang uri ng epidemya sa lipunan. Ang kawalan daw ng kaalaman ng publiko sa mga nangyayari sa politika lalo't papalapit na ang 2010. Epidemic of ignorance. There is a severe lack of information on the part of our people, which ought to guide them in their decision to cast their ballots this coming 2010 election. Dapat daw maging mapanuri na ang publiko sa mga isyu ngayon tulad ng CONAS at Chacha. Dapat daw maging matapat ang mga politiko tungkol sa plano nila sa darating na eleksyon at manguna rito si Pangulong Arroyo. It's very difficult to speculate on what is really on her mind. But as a general rule, we should be truthful about our plans, especially when the plans have dimensions on public welfare. Ito ang mensahe ni Puno sa Outstanding Manilans 2009 kung saan pinarangalan ang mga kontribusyon ng mga personalidad mula sa iba-ibang larangan. Kabilang dito sina dating Pangulong Cory Aquino para sa Civic Leadership, ABS-CBN Chairman and CEO Gabby Lopez para sa Telecommunications at Broadcasting at kanyang kapatid na si Gina Lopez para sa Environmental Advocacy. Pinarangalan din sina Henry C., Jaime Augusto Sobel de Ayala II, Senator Manny Villar, Broadcaster Mike Enriquez at maging ang broadband deal witness na si June Lozada. Sinagundahan din ni Lozada ang panawagan sa Pangulo na ilatag ang kanyang plano sa pagtatapos ng kanyang termino. Yung CONAS, natatakot ako na baka ituloy, baka magtagal pa sila beyond 2010. Doon ako natatakot. Sa kabuuan, nanindigan ng mga awardees na tutulong sa pag-angat ng bansa sa pamamagitan ng kanilang napiling propesyon. Mariton Pacheco, Patrol ng Pilipino. Tigil pasada sa Hulyo. Yan ang banta ng ilang transport groups dahil sa wala umanong humpay na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sagot naman ng LTFRB, handa sila rito. Nagpapatrol Weng Hidalgo. Ingay at banta ang sagot ng grupong Piston sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina. Kapag hindi raw naawat ang pagmahal ng langis, maglulunsad sila ng malawakang tigil pasada sa Hulyo. Yun lang kasi ang lengguwahe na alam ng gobyerno para painggang kami. Ilan beses na raw nilang hiniling na kontrolin ang presyo ng gasolina pero nagbingi-bingihan daw ang gobyerno. Pero nauna nang sinabi ng Department of Energy na hindi nito makokontrol ang presyohan dahil inaangkat ang mga produkto. Ako, gusto kong bumaba ang presyo ng langis Kapag mayroong price increase sa pump, it accurately reflects and it is transparent yung behavior ng oil prices sa international market. Kaya hindi umano papapigil ang transport group sa kanilang bantang tigil pasada. Pakiusap ng mga transport group sa publiko ay intindihin na lamang sila at suportahan sa plano nilang tigil pasada sa susunod na buwan. Hindi lang naman daw para sa kanila ito, kundi para na rin sa kapakanan ng mga pasahero. Hindi lang naman daw ang mga operator at super ang umaaray sa pagtaas ng presyo ng langis, kundi lahat apektado. Dapat to talaga ibaba ang gasolina. Kasi namamahal din yung mga bilihin, kababa naman yung mahihirap. Tumataas po ang langis Kaya apektado po rin sa pamasahe. Pero sagot ng LTFRB, handa ito sa sitwasyon. Meron kami contingency measures just in case matters goes out of hand. Pero sana naman daw, madaan pa rin sa mabuting usapan ang problema. Weng Hidalgo, Patrol ng Pilipino. Sigurado pong marami ngayon ang nagtatanong, meron bang pasok bukas ang mga estudyante sa mga paaralan? Mamaya po yan. Samantala, nagsisimula na tumaas ang tubig sa ilang mga lugar sa Camanava area. Nag-high tide na sa Navotas, Malabon River at bumigay na po ang isang dike sa Malabon. Sa may Tulyahan River at nadun po live, nagpapatrol si Jenny Reyes. Jenny?
Ted, kahit hindi direktang tatama sa Metro Manila ang Bagyong Feria, ay inaasahang magdadala pa rin ito ng malakas sa pag-ulan na pwedeng magdulot ng pagbaha dito sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela area. Habang palapit ng palapit sa Kamaynilaan ng Bagyong Feria, pataas na ng pataas ang tubig dito. Kaninang tanghali nag-high tide sa Navotas Malabon River at umabot sa 2.1 meters ang water level. Kapag umangat na sa 1.4 meters ang tubig, ay kailangan ng buksan ng pumping stations para di na tumaas pa ang baha. Ang amin hong instruction doon sa mga pumping station namin na ginawa ng local government, tuloy-tuloy ho siya ang pagbobomba nila. Pinapampaw to yung tubig na nasa kabayanan, papunta hong ilog. Sa taas ng tubig kanina, kinailangang sabay-sabay bumomba ang 22 pumping station sa Navotas. Sa ngayon, bumaba na ang tubig pero pinangangambahang muli itong tataas kapag bumuhos ang ulan mamayang gabi. Siyempre, may mga anak kami. Lalo na nag-aaral mga bata dito, hirap din kami sa pagdaan dito sa daanan nito dahil malalim ang tubig. Kahit nga walang bagyo, bumabaha dyan eh. Nakaantabay naman daw ang tauhan ng City Engineer's Office para tanggalin ang mga bara sa drainage. Nakahanda na rin ang isang amphibian truck sakaling kailangang i-evacuate ang mga residente. Sa Malabon naman, napuno rin ng tubig ang kahabaan ng Governor Pascual, lalo na sa may kanto ng Santiago Street. Bumigay kasi ang isang dike sa Malabon-Tulyahan River. Mahihirapan umano ang mga otoridad na ayusin agad ito, lalo na kung bubuhos ang malakas na ulan. Ted, sa ngayon ay hindi pa naman ganong malakas ang ulan dito pero pinayuhan na ang mga residente, lalo na yung mga nakatira sa may coastal area, na maging handa sakaling kailanganin ng evacuation. Ted? Salamat, Jenny Reyes. Ang latest naman sa mundo ng showbiz mula sa ating star patroller, Femela Baranda. Fem. Karen, hot na hot si Pops Fernandez sa bago niyang sexy music video kung saan napaiyak din siya dahil sa dating karelasyon. Hindi naman nagpahuli ang ex niyang si Martin Rivera na pinabilib ang top performer sa Las Vegas. Nagpapatrol, Mari Dumawal. Matapos ng kontrobersyal niyang pagganda ng national anthem sa laban ni Manny Pacquiao, muling itinayo ni Martin ang bandila ng Pilipinas sa Las Vegas. Pinahanga ng Concert King ang mga top performers sa Las Vegas tulad ni Clint Holmes at Dominic Allen ng Foreigner. Martin is one of my favorite singers on the face of the earth. There's something very, very special about just the timbre, the sound of his voice. It's a great honor for me to represent my country, the Philippines, also on stage every single night to show them that, kaya din yung Pinoy, yung kaya ng hindi Pinoy. Nag-aanda na si Martin sa back-to-back concert nila ni Gary Valenciano. Star-studded naman ang celebrity preview ng pelikulang Pitik Bulag. Nag-blush lang ang lead actor nito na si Marco Alcaraz nang maungkat kung bakit presyo sa kanya si Miss International Lara Kigaman. Hayag na ang pag-group date ng dalawa. Real life talaga, makulit, then sweet. Basta right now, we're happy with each other's company. Ganun. If we have no work, like, malabas. Really? Hindi ko Hindi ko talaga alam. Wala akong alam yan. These days, one of these very ordinary days. Ang ganda naman ni Pops Fernandez ngayon, lalo't may bago siyang endorsement at bagong music video. Tampok ang kanyang alindog at kalibre sa drama. Isa sa most requested ngayon, ang revival niyang One of These Days, kung saan siya napaiyak sa isang eksena. Kaka-break ko lang noon. Ay, hindi naman. Tapos, a mixture. Tapos, kakaalis lang rin ng anak ko, si Kuya. So, it's actually, I think the concept was being more lonely than anything. At sa isyong malamang na magkabalikan sila ni Jo Marie Iliana, I won't give in. I will not let myself be taken in again. Hi, Jo Marie. No, hindi rin. Mario Dumawal at all ng Pilipino. Susunod, taxi driver, hinold up na pinatay pa. Kaanak ng biktima at mga suspect nagharap. Klase sa kolehiyo sa Metro Manila, ngayong gabi suspendido na. Bukas, may pasok na kaya? Alamin. Mga bangka, pinataob ng malalakas na alon, pinsala ng Bagyong Feria sa Kabisayaan, tutukan. Mga pamilya, imbitado po kayo sa kasal ni Ann Curtis. Ang kanyang mapapangasawa, ipapakilala namin. Sa salamin, hindi niya ba nakikita yung ilong niya na ginawa ni Vicky Bello? At bakit?
Bakit nagagalit si Lolit Solis kay Katrina Halili? Ang sagot sa pagbabalik ng TV Patrol World. Ang realista, maka-real quality. Ang basta-basta, hindi papasa. Ang realista, maka-ebidensya. Naniniwala lang sa nakikita. Lahat kami, ABN News, lumilitaw na mahigit isa bawat linggo ang ganitong kaso. Dahilan para mabahala ang iba't ibang sektor. Exclusive, nagpapatrol Nico Bawa. Noong isang linggo lang magkasunod na natagpuan ang dalawang bangkay na ito sa Recto at Escolta sa Santa Cruz, Maynila. Sumunod naman ito na nahanap sa Talaba, Cavite. Parehong ginamitan ng packaging tape ang mga biktima at hindi rin nakalimutan ng mga suspect na mag-iwan ng cardboard na may babala. Hindi na bago ang ganitong kaso. Sa datos ng ABS-CBN, 29 na ang biktima ng summary execution sa Kamaynilaan at Calabarzon area mula noong Enero lang o mahigit isa sa bawat linggo. Hindi pa kasama ang mahigit 500 biktima ng ganitong gawain sa Davao City mula noong 1998. So nakalusot ka ngayon, ulitin mo uli. Parang ano yan, yung konsepto din ng serial killer. You get away with murder. So, anong sinasabi nun about our judicial system? Eh di, wala. Magpatayan na lang. Dati nang nangako ang mga hepe ng PNP na matitigil ang problema. Pero paniwala ng ilan, kasama sa problema mismo ang pulisya. Nakaka-frustrate sa parte ng pulis na inuli mo, naniniwala ka na nagkasala yung tao, bandang huli, ilalabas lang din. So, walang hustisya dun sa parte ng naging biktima. Mas gugustuhin na niya ng patahimikin yung isang masamang tao kesa naman dumami pa yung mga inosenteng biktima. Hugas kamay dito ang pulisya. Hindi nyo ba naisip na ito rin ay pwedeng gawin ng kahit sino? Bakit meron yung tinatawag natin mga guns for hire? Kulang din daw ang tulong ng pribadong sektor sa pag-iimbestiga ng kaso. Kahit na nakita na, pag tinanong, ay hindi ho. Doon ako nakatingin sa opposite side. No? Pangalawa, ayaw nilang maabala. Nagkasundo na ang PNP at ang Commission on Human Rights na magtutulungan para mabawasan ang salvaging. Mapapatunayan ko epektibo ito kung wala ng lulutang-lutang na bangkay na isisisi sa pulis mismo. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino. Kanselado na ang mahigit 60 biyahe ng eroplano sa bansa dahil sa bagyong Feria. At dahil signal number 2 pa rin sa Metro Manila, kanselado ang mga panggabing klase sa kolehiyo ngayong gabi. Live mula sa NDCC, nagpapatrol Nina Corpus. Mga kapamilya, maghanda na po tayo dahil bandang alas 11, mula alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, inaasahan ang pinakamalakas ng pabuhos ng ulan dito sa Metro. Balikan natin si Nina Corpus maya-maya lamang mula sa NDCC. Samantala, naminsala din ang bagyong Feria sa Visayas at bahagi po ng Mindanao. May ulat na tumaob na bangka at nawawalang mangingisda sa laot. At ilang lugar na rin ang tinamaan ng brownout. Nagpapatrol Rico Lucena. Nanginginig sa sobrang lamig nang dumating sa Barangay Suba, Basbas ang 14 na pasaherong ito. Lulan sila ng FB Junjun 2 na tumaob sa Lutungan Channel matapos sambalusin ng malalakas na hangin at gahiganteng alon dala ng bagyong Feria kahapon. Alas 11 ng umaga nang pumalaot ang bangka mula Tubigon, Bohol papuntang Cebu City. Pero hinampas na malakas na hangin at malalaking alon ang bangka. Kaya't napadpad ito sa Karkar, Cebu. Bumalik ang bangka sa Lutungan Island pero doon na sila tumaob. Kumapit sa katig ang 11 pasahero para hindi tangayin ng agos. Lumangoy naman sa dalampasigan ang 3 tripulante ng bangka para humingi ng tulong. Bahala na wag kang among cellphone. Pasalamat kami at buhay pa kami. Hindi na baling nawala ang cellphone at pera. Ang importante, buhay pa kami. Sa lakas ng bagyo, kanselado pa rin ang flight ng mga eroplano mula Cebu patungong Maynila. Pero balik biyahe na ang mga malalaking barko patungong Bohol, Samar at Leyte. Nalubog din sa tubig bahang ilang bahagi ng Tacloban City. Bumagsak na ilang puno at nag-brown out sa ilang bahagi ng Samar at Leyte. 5 mangingisda naman ang nawawala sa laot. Sa Negros Occidental, tuloy ang search and retrieval operation sa lalaking nahulog sa ilog sa Salay City kagabi. Nakainom ang biktimang si Armin Marcasote nang mahulog sa ilog. Sa Iloilo, 5 bangka ang nawawala matapos pamalaot sa bayan ng Concepcion. Dahil dito, suspendido ang biyahe ng mga bangka patungong Guimaras at Bacolod City.
Dalawa naman ang nasawi sa landslide sa bulubunduking bahagi ng Barangay Tumpagon sa Cagayan de Oro City. Rico Lucena, Patrol ng Pilipino. At para pa sa ibang impormasyon sa Bagyong Feria, mag-log on sa abs-cbnnews.com. Kanselado po ang mahigit na 6 na pong biyahe ng eroplano sa bansa dahil sa Bagyong Feria. At dahil signal number 2 pa rin sa Metro Manila, wala na pong pasok ngayon ang panggabing klase sa kolehiyo. Live mula sa NDCC, nagpapatrol, Niña Corpus. Mga kapamilya, maghanda na po tayo dahil mula alas 9 hanggang alas 11 ng gabi, inaasahan ang pinakamalakas na pagbuhos ng ulan dito sa Metro Manila. Pinaghahanda naman ni Secretary Gilbert Chodoro ng National Defense ang Central Luzon, Zambales, Pangasinan, Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union dahil baka raw abutan ng mga ito ng malakas na ulan bukas. Sa ngayon, 5 na ang kumpirmadong patay, 4 sa Quezon dahil sa buhawi at 1 sa Cebu dahil sa pagkalunod. Nawawala naman ang 7 katao kabilang ng isang 4 na taong gulang na bata sa Romblon dahil sa pagbaha. Sa Sabado, inaasahan ang pag-alis ng Bagyong Feria sa bansa. Samantala, bukod sa baha, may mga paalala naman ang DPWH sa mga nagkalat na billboards sa Maynila. Kahapon pa lang nakarolyo na ang karamihan sa mga billboard sa Metro Manila bilang preparasyon sa Bagyong Feria. Ang iba naman humabol ibaba ang kanilang mga tarpaulin ngayong araw. Pero meron pa rin ilan na matigas ang ulo. Utos ng Department of Public Works and Highways sa mga may-ari ng billboard na irolyo ang kanilang mga tarpaulin tuwing may storm signal sa bansa. Nagiging sanhi kasi ng mga aksidente at trahedya ang mga naglalakihang billboard na bumabagsak pag malakas ang hangin. Pag tinanggal mo na yung trapal, wala nang tatama ng hangin. So walang problema yon. Ang problema nila ay kung yung billboard nila ay hindi lisensyado o wala permit at paso na. Pag hindi naman nyo po binaba, DPWH will roll it down. We will get that materials and then tutubusin nyo na lang sa amin. Mahigit 5,000 na ang billboard sa buong bansa. Simula nang manalasa ang Bagyong Milenyo noong 2006, mahigit 4,000 na raw ang binaklas ng DPWH dahil sa mga violation. Kabilang dito ang mga billboard na malapit sa mga kable at high transmission wires, walang building permit at hindi matibay ang istruktura. May natatanggal, may nadadagdag, kaya para bang makita ng tao, walang natatanggal. Aminado ang DPWH na nahihirapan silang baklasin ang ibang billboard dahil nakatayo daw ito sa mga private property at madalas silang ma-TRO o makasuhan ng trespassing na mga may-ari. At bilang pag-iingat naman ng mga airlines ngayong panahon ng bagyo, nagkansela na ang mga ito ng domestic flights. Kanselado ang 22 flights ng Zest Air kabilang na ang biyahe mula Maynila papuntang Marinduque, Katiklan, Calibo, Puerto Princesa, Davao at pabalik ng Maynila. Kanselado din ang 10 flights ng Sea Air na mula Maynila papuntang Katiklan, Tablas, Romblon at pabalik ng Maynila. Tigil din ang 18 biyahe ng Cebu Pacific mula Maynila to Katiklan, San Jose, Mindoro at pabalik ng Maynila. Hindi rin tuloy ang 13 flights ng PAL mula Maynila papuntang Katiklan, Surigao, Busuanga at pabalik ng Maynila. Paalala ng Pag-asa kahit alas 9 pa ang inaasahan nating pagdating ng malakas na pagbuhos ng ulan, maaari raw itong mapaaga kaya ihanda nyo na inyong mga kandila at iba pang mga kagamitan sakaling magkaroon ng brownout o pagbaha. Samantala, kumpirmado, kanselado ang lahat ng klase sa kolehiyo dito sa Metro Manila pero wala pang opisyal na announcement ang Pag-asa kung may pasok bukas o wala. Intayin na raw na lang daw ang kanilang opisyal na announcement mamayang alas 11 ng gabi. Ted? Para lamang maliwanag ninyo kanselado ngayong gabi ang pasok sa kolehiyo, yung para bukas sa elementary, high school o college, wala pa. Wala pa pong opisyal na announcement dyan ng Pag-asa. Hintayin na lang daw mamayang alas 11 ng gabi kung ano ang kanilang prediction para sa ating weather forecast bukas. Ted?
Palagay ko, yung Pag-asa maglalabas ng 11 o'clock na latest bulletin, DepEd ang merong responsibilidad mag-anunsyo ng advance o kaya po naman yung bawat lokalidad. Mamaya po yan, abangan nyo sa TV Patrol World. Salamat sa iyo, Niña Corpus. Sa pagbabalik ng TV Patrol World, taxi driver hinold up at pinatay. Mga kaanak ng biktima at mga suspect nagharap sa presinto. Kapamilya tradisyong basang-basa. Kamustahin natin ang pista ni San Juan Bautista. Ann Curtis, ikakasal na ang kanyang mapapangasawa. Makikilala nyo na. At Lolit Solis, may pasaring kay Katrina Halili. Ang buong kwento abangan sa TV Patrol World. Ito ang katuparan ng mga pangarap ko. The moment you find a ruinous competition, you regulate, you impose, interfere. My goodness, sir, if you have been in that commission for a long time, I'll kick you out if I were president. If the way you're answering, we will recommend that you be fired. Naniniwala si Enrile na may monopolya sa mga telcos. This is a cartelized business. You see, they're exacting monopoly profits out of it. And you're abetting it. Nagduda pa si Senador Arroyo na baka may sabuatan nga sa pagitan ng NTC at industry players. Pains me that for 8 years, the government did not try to lift that injunction, which you keep on saying. Is it that the executive branch has been, in fact, in collusion with the industry players here? Tinanggi naman ito ng NTC, Smart at Globe. That we cannot accept that there is collusion. Of course not. That the industry is very competitive. We are all trying to outdo each other to win customers and subscribers. Wala naman because in fact itong current concerns natin was anticipated a long time ago by the NTC. Dahil sa dismaya, iniisip kayo ng ilang mga senador kung dapat nang buwagin na lang ang NTC. Decision that is addressed to us as legislators is either to maintain you or we abolish you. Dumalo rin sa pagdinig ang ilang dealer sa mga telcos na nagsuot pa ng itim na shirt bilang protesta sa mga telcos. Ayon kay Trade and Commerce Committee Chair Senador Marojas, nangako ang mga telco na pag-aaralan nila ang panukalang pagsingil ng kada segundo sa mga tawag sa halip na kada minutong call rates na kinukubra ngayon mula sa mga milyong-milyong cellphone subscribers. Maricar Bautista, Patrol ng Pilipino. Kinumpirma ng Malacanang na sasailalim sa self-quarantine si Pangulong Arroyo sa pagbalik niya sa bansa mula sa biyahe sa Japan at Brazil sa weekend. May kumpirmadong kaso kasi ng AH1N1 sa naturang mga bansa. Ayon kay Executive Secretary Eduardo Ermita, 10 araw munang iiwas sa tao at magbisita sa probinsya ang Pangulo at ang kanyang staff na kasama sa biyahe. Sanay maging ehemplo din daw ang Pangulo na dapat dumaan sa thermal scanning at quarantine ang lahat ng lumalabas ng bansa. Ay kung ating Pangulo is submitting herself to the thermal scanning, eh bakit naman hindi yung iba? Pati yung self-quarantine. Yeah, pati self-quarantine. Tila po tinamaan na rin ng H1N1 ang turismo ng Pilipinas. Bumaba ang bilang ng mga turista at pinaiwas na rin po ang ilang dayuhan na bumiyahe muna sa Pilipinas na ikalawa na sa may pinakamaraming kaso ng H1N1 sa buong Asia. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Umakyat na sa mahigit 600 na ang kaso ng AH1N1 sa bansa, ang ikalawa sa pinakamataas sa buong Asia, kasunod ng Thailand. Di naman nalalayo ang China at Hong Kong. Pero ang masaklap, sa Pilipinas naitala ang unang pagkamatay dahil sa AH1N1 sa Asia, sa kaso ng isang empleyada ng Kamara. Kaya ang bansang Australia naglabas na ng high degree of caution o babala sa mga residente nilang nagbabalak bumisita sa Pilipinas.
Dahil dito, tila tinamaan na rin ng AH1N1 ang turismo ng bansa. Ayon sa travel agencies, nasa 10% ang ibinaba ng kanilang travel booking simula nang dumating ang AH1N1 sa Pilipinas. Pag nalaman na, yun, na sa atin yung pinakamarami, siyempre mag-iisip din yung mga gustong pumunta rito at sabihin nila na ay nakakatakot pala dyan. Bago pa raw ang AH1N1 scare, natapyasan na umano ng 20% ang dating ng mga turista sa bansa, bunsod ng global economic crisis. Pero ayon sa Department of Tourism, talagang madalang ang pasok ng turista tuwing buwan ng Hunyo dahil na rin sa tag-ulan. Itong June, July, August, historically, ito ay talagang yung tinatawag nila na off-season, na hindi pareho kadami yung mga turista compared to from October to May. Katwira naman ng mga dayuhang dumating ngayon sa bansa, kumalat na rin ang AH1N1 sa buong mundo, kaya wala na rin dahilan para matakot sa Pilipinas. Back in my country, we got that too. Where? In Australia. Oh. So, and it's rising as it is all through the world, so it's all good. Payo naman ng travel agencies, ibawas na ng DOH sa kanilang talaan ng mga gumaling na kaso ng AH1N1 para hindi na ito lumikha ng panic. Mismong DOH na rin ang nagsabing pinaghahandaan na rin nila ang kinatatakutang second wave ng pagkalat ng mas malakas na strain ng virus. Kaya naman ang mga travel agencies nangangamba na rin sa posibleng pagtatagal pa ng kanilang problema. Zen Hernandez, Patrol ng Pilipino. Mula sa pagiging Diyosa, blooming bride to be ngayon si Ann Curtis sa pagbabalik primetime niya sa The Wedding. At ang malaking pagbubuking, isa raw sa dalawang groom ni Ann sa serye na ka-MU niya sa totoong buhay. Nagpapatrol Ginger Conejero. Mula sa romantic music, makukulay na bulaklak, at eleganteng gown, kumpleto ang bonggang press conference ng romantic serye na The Wedding. Pero ang blooming bride na si Ann Curtis, dalawa ang groom. May in love nga ang lahat sa love triangle ni Ann, Derek Ramsey at Sanjo Manudo. Pero bukod sa kakilig-kilig na eksena, nauwi ang press con sa bookingan sa pagiging dating mag-MU na sina Derek at Ann. I remember. Nakakatawa ka, nakakaloka ka. It's just serum front. Basta yun na yun. Alam mo na, Angelica, about you and Ann? Yeah, we're all, alam mo, we always hang out together. All the time. I said, We're the awesome threesome. Pero nilinaw nila Derek at Ann, magkaibigan lang sila ngayon. Si Derek going strong ang relasyon kay Angelica Panginiban. Habang si Ann, handa na nga ba ulit ma-in love? Yeah, as in, I never edit naman. I'm ready to date again. Samantala, bulong-bulungan din ang pag-date daw ni Ann sa kapatid naman ng ex-girlfriend ni Derek, ang model fashion designer na si Solen Husap. I'm getting to know, and I've been hanging out with a certain group. As much as possible, I don't wanna talk about it. Ang hindi nililihim ni Ann, ang kanyang excitement sa pagbabalik primetime sa The Wedding ngayong Lunes. Marlon Maniala, will you marry me? Ginger Conejero, Patrol ng Pilipino. Susunod, taxi driver, hinold up na pinatay pa. Nakakaanak ng biktima at mga suspect. Nagkaharap. Kasi every time nahaharap sa salamin, hindi niya ba nakikita yung ilong niya na ginawa ni Vicky Bello? Bakit bumabanat si Lolit Solis kay Katrina Halili? Ang buong kwento, antabayanan. Siguro pa isa-isa. At makipagbasaan tayo sa kapistahan ni San Juan Bautista. Maya-maya po lamang yan sa pagbabalik ng TV Patrol World. My runaway bride? Father, kakasalata kayo. Sino? Ate? Si Papa, ipapakasal ako. Arrange wedding. Patay ang isang taxi driver sa Caloocan matapos hold upin ay tinadtad pa ng saksak. Hindi naman napigil ang galit ng pamilya ng biktima nang makaharap nila ang mga suspect sa presinto. Exclusive, nagpapatrol Dominic Almelor. Punong-puno ng hinagpis ang pamilya ng 40 anyos na si Jimmy Menor sa brutal na pagkakapatay sa kanya sa loob pa ng pinapasada niyang taxi sa Caloocan City.
Hinold up at tinadtad ng mahigit 20 saksak sa katawan si minor ng dalawa niyang pasahero. Ang bait-bait po nag-asawa ko, naghahanap buhay po para sa amin, para sa mga anak niya. Dapat kinuha na lang nila yung pera ni Papa, hindi na lang nila pinatay. Mabilis na nahuli ng mga pulis ang mga sospek na sina Henry Silawan at Erwin Agustin. Ang tricycle driver na si Leynel Lumanog ang naging susi sa agad na pagkakatimbog sa dalawa na naging pasahero pa niya. Nakita ko na po na may mga dugo yung kamay. Sabi ko, boss, bakit maraming dugo yung kamay nyo? Sabi ko, may kasama kasi kami na nasaksak. Yung dinadala sa ospital, bali puntahan namin yung kamag-anak. Dito mismo nagpababa yung dalawang sospek at dahil nga napansin ng tricycle driver na punong-puno ng dugo ang kanilang mga kamay, nagpasasa na sundan ng mga ito kung saan sila pupunta. Agad din niyang ipinagbigay alam sa mga barangay tanod ang kahina-hinalang kilos ng dalawa. Nang mahuli sina Silawan, agad silang iniharap sa nag-aagaw buhay noon na si Minor. Yun ang akala ko patay na yung taxi driver. Tinuro niya yung dalawang suspect na siyang sumaksak sa kanya at nang hold up. Di na nakapagpigil pa ang mga kaanak ng biktima ng makaharapang dalawa. Walang kamali-mala yung kapatid ko, pinatay nila. Balot ng pagsisisi si Silawan sa kanyang nagawa. Nakukonsensya ako sa ginawa namin, pumatay ng taxi driver na hanap buhay, na maliit lang yung hanap buhay nila. Handamang pagdusa ng mga sospek ang nagawang krimen, hindi pa kayang magpatawad ng pamilyang tinanggalan nila ng isang mabuting ama. Dominic Almelor, Patrol ng Pilipino. Patuloy po ang pag-arangkada ng proyektong Kapit Bisig para sa Ilog Pasig ng ABS-CBN Foundation para sa paglilikas sa mga pamilyang nakatira sa tabi ng mga estero, tulad nitong sa Paco, Maynila. Karaniwan na ang ganitong eksena kapag nagsasagawa ng demolisyon sa isang squatters area. Pero dito sa esterong ito sa Apasibe Street, Paco, Maynila, walang nagwala, wala rin gumamit ng dahas at walang demolition team o mga pulis na nakabantay sa operasyon. May tsibugan pa habang kanya-kanyang baklas ng bahay ang 20 pamilya na naninirahan dito. Ito si Richard tumulong pa sa paghahakot ng gamit, kahit pa na-stroke. Mixed emotion na rin mangyayari kasi malungkot na masaya dahil siyempre dito na rin ako nagkasakit. Si Mang Rogelio Morales naman, aminado siyang malungkot. Pero naiintindihan daw niya bakit kailangan silang umalis sa estero. Alam na namin, lilinisin ang ilog talaga. Lilipat sila sa isang resettlement site sa Kalawan, Laguna na isinaayos ng ABS-CBN para sa kanila. Pagdating sa Kalawan, may handog na bigas at relief goods mula sa ABS-CBN Foundation bilang paunang tulong sa kanilang panibagong buhay. Masaya rin kami kasi magkakaroon na kami sariling bahay na hindi na squatter, di ba? Mga kapamilya, makiisa po tayo sa muling pagbuhay sa Ilog Pasig. I-text lamang ang GIVE space Ilog sa 2366 para sa Globe Fun Cellular Smart at Talk and Text subscribers. Kapamilya, ngayon po ay pista ng San Juan, June 24. At kagaya po ng mga nakagawian, pangunahin punta po pa rin dito ay ang pagdiriwang ng pista, ang Basaan. Papatrol, Apples Halandoni. Kahit may bagyo, tuloy ang pista rito sa San Juan, ang Wata Wata 2009 Basaan Festival bilang paggulita kay San Juan Bautista ang patron ng lungsod. Umaga pa lang, puno na ang plaza ng mga nagsasayawan at nagkakatuwaan. Pagdating na alas 7 ng umaga, sinimula na ang tradisyon ng Basaan. Walang nakaligtas, lahat ng dumaan sinabuyan ng tubig. May gumamit ng hose, ang iba nagdala pa ng balde-tabo. May nagbitbit din ng water gun. Nainiwala kasi silang biyaya ang tradisyon ng Basaan. Tradisyon ng San Juan na magbasaan. Iba talaga. Sa ibang city. Kasi fiesta na San Juan! Wata-wata! Sa plaza, daan-daang manunood naman ang nag-abang para sa makukulay na street dancing parade mula sa iba't ibang barangay. Todo-todo na ang basahan ngayon dahil hanggang tanghali lang pinapayagan ng lokal na pamahalaan na magbusa ng tubig ang mga San Juanenyo. Una nang ipinagbawal ang paggamit ng tubig na may yelo at ng maruming tubig para makaiwas sa away at pikunan. Apples Halandoni, Patrol ng Pilipino.
Dumalo sa isang closed-door hearing ng Philippine Medical Association si Katrina Halili. Kaugnay sa reklamo niya laban sa 3 doktor na sina Hayden Co, Vicky Bello at Bistik Rosario na umano'y may kinalaman sa pagkalat ng kanyang sex video. Live mula sa Quezon City, nagpapatrol Ron Gagala. Karen, tumagal din ng 2 oras at kalahati ang naging closed-door hearing ng Philippine Medical Association sa sex video scandal ni Dr. Hayden Co at ng aktres na si Katrina Halili. Ilang linggo daw mula ngayon ay dedesisyonan na ng Philippine Medical Association kung dapat masuspindi o ma-expel pa sa pagiging miyembro ng PMA si Hayden Co, Dr. Vicky Bello at Dr. Herbert Bistek Rosario. Kapag ang isang doktor ay na-expel o natanggal sa pagiging miyembro ng PMA, may mga karapatan at pribileyo na mawawala sa doktor tulad ng kanyang PhilHealth benefits, ang mandatory continuing education o pag-aaral sa espesyalisasyon at maaring hindi pa ma-renew ng PRC ang lisensya ng doktor. Pero nilinaw ng PMA na wala silang kapangyarihan na tanggalan ng lisensya ang mga akusado. Professional Regulations Commission o PRC ang may otoridad daw na tanggalan ng lisensya bilang doktor si Hayden Co. Pero sinabi din ng PMA na pinakikinggan ng PRC ang rekomendasyon nila at seryosong kinokonsidera ang magiging desisyon nila kapag magdedesisyon na ang PRC kung tatanggalan na ng lisensya si Hayden Co. Karen, sinubukan nating kuhanan ng pahayag si Katrina Halili pero naging mailap siya sa mga pagsagot tungkol sa issue. Karen. Maraming salamat, Ron Gagalak. Kung noon tagapagtanggol ni Katrina Halili sa sex video scandal, ngayon binanata ni Lolit Solis ang aktres. Wala raw itong utang na loob kay Dr. Vicky Bello, gayong ito ang nagrektoke sa kanya. Umani naman ang suporta at papuri ang isa pang umano'y sangkot sa sex scandal na si Maricar Reyes. Ang buong kwento sa pagpapatrol ni Mari Dumawal. Kung dati pamilya lang ang sandigan ni Dr. Vicky Bello sa kinasangkutang unos dahil sa issue ng sex scandal, ngayon na may bumubuho sa mga taga-showbiz na sumusuporta sa kanya. You know how much I love you and respect you as an individual and as a professional. Marami kang pinagdadaanan ngayon. Just want you to know that we're all here behind you. We're here to support you. Kung dati all out naman ang support ni Lolit kay Katrina Halili, biglang naiba naman ang ihip ng hangin. Nakakagulat ang pagbatikos ngayon ni Lolit kay Katrina dahil sa pagdidiin nito kay Bello sa mga kaso sa DOJ at Philippine Regulatory Commission. Ang kalaban naman ni Katrina, si Hayden. Si Hayden naman nag-video sa kanya. Eh, ba't ganito saan na napupunta yung usapan? Didemanda niya na si Vicky Bello, didemanda niya na yung Bello Medical. Parang unfair naman, di ba? Eh, ang unang-unang victim dito actually dyan sa kaso na is Vicky Bello. Tumatol siya sa boyfriend ng may boyfriend. Tapos yung every time nahaharap siya sa salamin, hindi niya ba nakikita yung ilong niya na ginawa ni Vicky Bello? Di ba? It will always remind him of Vicky Bello. Di ba? Utang na loob na lang. Tila naiinis din si Lolit sa balitang magiging testigo siya para kay Katrina sa pagdinig ng petisyon ng aktres na kanselahin ng lisensya ni Hayden. Makakapag-witness lang ako kay Katrina kung nakita ko yung binibidyo siya, no? Habang sumasayo siya ng careless whisper, no? Wala naman ako doon, no? Bakit ako magte-testify doon? Anong words of support natin ngayon kay Vicky? Lahat ng kamalasan, Vicky, dumating sa buhay mo dahil kay Hayden. Layuan mo na siya! Ako, please! Mula sa putik, may busilak ding lumabas sa eskandalong kinasangkutan ni Maricar Reyes. Sa YouTube, Facebook at iba pang internet sites, umani ng paghanga ang actress model dahil sa sorpresang paglutang niya sa ASAP 09 nung linggo. Hindi madaling gawin ito na isang babaeng na natiling tahimik sa gitna ng dumi ng Hayden Katrina sex scandal. Susunod, siya ang tampok na panauhin ng #1 teleserye ng bansa na may bukas pa. Mari Dumawal, Patrol ng Pilipino. Ito po ang sitwasyon doon sa nag-aabang po ng announcement, naghihintay ang DepEd at mga LGUs ng 11 p.m. latest bulletin from Pag-asa. Without that, ayaw nila magdesisyon. So mga kapamilya, abangan natin po mamaya sa Bandila at siyempre madaling araw bukas sa DZMM. Ganun po talaga, lahat tayo magagawa dahil ayaw hong pangunahan ng DepEd at ng LGUs ang magiging bulletin po ng Pag-asa at 11 p.m. tonight. Tama yan. At yan po ang mga balitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino. At lilingkod sa inyo saan man sa mundo. For Director